Nakuhanan ang aktwal na pagbagsak at pagsabog ng maliit na eroplano sa highway sa Sao Paulo, Brazil. 2 ang patay at 7 ang sugatan sa disgrasya. Ayon sa mga nakasaksi, tinangka ng eroplano na mag-emergency landing pero bumangga sa mga puno at bus. Patuloy ang investigasyon. Sa Amerika, nakuha na ng mga otoridad ang ilang bahagi ng Black Hawk helicopter na bumagsak sa ilog malapit sa Washington, D.C. Ito ang helicopter na bumangga sa isang commercial airliner noong isang linggo na ikinasawi ng 67. Patuloy ring sinisiyasat ang naturang disgrasya. Sa mga motorista, doble ingat po at huwag hayaang laging bukas ang bintana ng inyong sasakyan. Sa Rojas Boulevard, Maynila, nahablutan ng sakay ng isang kotseng bukas ang bintana. Nakatutok si Darlene Kai. Habang nakatigil ang mga sasakyan sa Rojas Boulevard southbound sa Maynila, isang lalaki ang biglang lumapit sa pulang kotseng bukas ang bintana at hinablot ang bag mula sa nakasakay sa loob. Hindi masyadong kita sa video pero may isa pang lalaki sa driver's side na mabilis na tumawid palayo. Makikita rin ang ilang lalaki na tila nagmamanman. Agad nahuli ng mga pulis ang nandukot na minor de edad. Binabantayan natin yan 24 hours. So nakahingi agad ng saklolo yung biktima. So narespondihan agad at nahuli itong yung isa. Ayon sa pulisya na ibalik sa biktima ang bag na may lamang cash, mga ID at personal na gamit. Itinuro raw ng nahuling minor de edad ang isa niyang kasama. During the follow-up, saka natin mahuli yung kasabwat niya na yung adult na unfortunately may dala po siyang baril. Batay sa investigasyon, modus daw nilang tiyempuhan ng mga sasakyang bukas ng bintana o hindi naklock ang pinto. Yung isa, parang nilalansi niya yung kabila, yung driver's side. Kunwari, nanlilimos sila, nanlilinis ng mga kwandit, ng mga bintana natin. So, nalansi niya ngayon, nalingat yung attention ng driver. So, diyan nakuha po ng kasabwat niya yung bag. Nabigla na naman po yun. Naglalaad po kami magtropa. Papunta po sa Star City. Tapos yun po, nangablot po yung tropa ko ng bag. Inamin niyang may baril siya nang naaresto. Wala lang po, self-defense lang po sa gulo lang po. Nahaharap sa mga reklamong illegal possession of firearms at paglabag sa election gun ban ng suspect. Habang ang nanghablot na minor de edad ay hawak na ng DSWD. Paalala ng pulis sa mga motorista. Huwag nating buksan ang ating bintana kung hindi naman kinakailangan. Kasi kahit maliit na siwang po yan, kaya nilang ibaba. Kaya nilang pilitin pababa yan. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok, 24 oras. Hindi raw special si Vice President Sara Duterte para madaliin ang impeachment trial. Ito po ang sagot ni Senate President Chis Escudero sa mga tanong sa usad ng impeachment sa Senado. Nakatutok si Mav Gonzales. Kung si Pangulong Bongbong Marcos daw ang magpapatawag ng special session para mapag-usapan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, wala raw magagawa ang Senado kundi tumalima. Pero manggagaling ba sa amin ang kagustuhan yan o sa akin ang kagustuhan yan? Hindi, Nympha. Dahil ulitin ko, ayokong tratuing special. wala naman daw siyang natatanggap na tawag mula sa Pangulo o Kamara kaugnay rito. Nauna nang sinabi ni Escudero na hindi kailangan ng special session para masimula ng impeachment trial. Wala akong balak. Ano ba yung rason bakit kailangan? Dahil ba special siya? Dahil ba minamadali natin? Dahil ba galit na galit yung ilang sektor at gustong mag-trial na agad? Paniniwala ko, dapat maging patas para hindi magdulot ng instabilidad at para hindi magdulot ng duda kaugnay sa magiging pasya ng impeachment court pagdating ng panahon. Kaya tanong ni Escudero sa mga kongresista, bakit pinatagal nila ang proseso ng reklamong impeachment? May trabaho kaming kailangan at dapat gawin kaugnay ng legislasyon na hindi kailangan inaabangan ng isang bagay na, ulitin ko, mahigit 2 buwan nilang inupuan. Pangalawa, para sa akin, may mga kailangan pang gawing hakbangin ng Senado bago pa kami makapag-trial. Wala kaming sinisisi, wala kaming sinasabing magsimula agad. Konstitusyon lang naman ang nagsasabi noon at walang kondisyon na nakalagay sa ating konstitusyon. Kung kailan pwede magsimula, ang nakalagay lang ay sa labing madaling panahon. Sabi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, kung may special session, mapapabilis ang impeachment proceedings pati ang pagpasa sa mga prioridad na batas ng administrasyon.
Dapat daw may sense of urgency. Bagaman hindi raw ibig sabihin ay dapat aksyonan agad pagkatanggap ng impeachment complaint, hindi na aniya forthwith kung 3.5 buwan ang palalampasin. Sagot ni Escudero, Hindi espesyal si Vice President Sara Duterte, hindi espesyal ang posisyon ng Vice President para sa kanya madaliin namin, sa Chief Justice hindi, sa Ombudsman hindi. Pare-pareho lamang silang impeachable officers na sa ilalim ng konstitusyon ay dapat tratuhin din ng pare-parehas. noong impeachment ni na dating Chief Justice Renato Corona at Ombudsman Merceditas Gutierrez, inabot ng mahigit 1 buwan bago nag-trial ang Senado. Ayon naman kay retired Senior Associate Justice Antonio Carpio, pwedeng magpatawag ng special session ng Pangulo para sa isang urgent bill at doon matalakay na rin ang impeachment. Siguro isang session day lang yon. So, kahit na 20 days, kaya na yun eh. So they can now convene as a impeachment court dahil they are in session. Kahit mag-resign daw ang bise bago ang impeachment trial, sana raw ituloy pa rin ang paglilitis. Kung morally, mentally or psychologically unfit ang isang mataas na opisyal sa gobyerno, ay dapat matuloy, maprohebahan yon at makonvict siya ng perpetual disqualification from holding public office. Pero para kay retired Associate Justice Adolfo Ascuna, na isa sa framers ng 1987 Constitution, The Constitution doesn't say that. Yung disqualification parang incidental na lang yan after removal. Eh kung walang removal, I don't think you can have disqualification. posible ngang hindi raw matanggal sa pwesto ang bise kahit hatulang guilty ng impeachment court. Removal from office and disqualification from holding any office under the Republic. Yun po ang maximum. Maaari pong kahit na i-convict nila na hindi nila i-impose yung maximum na yan, maaaring pagalitan lang. Yung sinasabi na censure or reprimand. Ang malinaw raw, dapat umpisahan na ng 19th Congress ang impeachment trial bago matapos ang termino nila sa June 30. Kung hindi pa nila naumpisahan, at saka na lang on the 20th Congress nila umpisahan, palagay ko may problema. Dahil it's possible na yung mga pumirma na congressmen ay hindi na nanalo uli. At yung 1/3, hindi na kumpleto. Pinagbabawal ng saligang batas na magkaroon ng panibagong complaint within 1 year. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras.